Marahil ito na ang taon na para sa iyo. Kung nagnanais kang makapag-work dito sa Switzerland, panoorin mo ang video ito. Kung bago ka sa aking channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe para updated ka sa mga upcoming videos natin. Huwag kaligtang hampasin ang notification bell. Alright, and manood muna bago mag-subscribe para legit po tayo. Tamang na rin yung mga kaibigan. Ngayon po ay 2026 at isi-share ko sa inyo ang panibagong kota na inilabas ng Swiss Federal Council ngayong 2026. Ang Switzerland po ay mayroong dual immigration system. Nang ibig sabihin nito, bawat taon ay naglalabas sila ng quota, isa para doon sa mga European countries at saka non-European. So, pag-uusapan natin yung third country nationals na tayo yon, di ba? Na mga hindi kasali ng European Union. All right. So, sa taong 2026, ang quota po ay katulad pa rin ng nakaraang taon, which is 8,500. So, ang category po natin ay third country nationals or non-European or EFTA. All right. So, ang permits na kanilang nilaan ay 4,500. Ang permit type ay B. B permits, nang ibig sabihin, pwede ka mag-stay, pwede ka mag-work, at ito ay long stay. Alright. So, ang notification naman dito ay, employers must prove no suitable candidate from Switzerland or the EU-EFTA labor market could be found. Anong ibig sabihin nito? Priority syempre, yung mga locals dito, yung mga taga rito. Pero dapat ang mga employers patunayan nila ito na yung mga applicants nila doon sa openings nila ay wala silang na-hire o kwalipikado para doon sa position na yon. So kung wala, na-approve nila, ay kukunin tayo ng mga third country nationals. Okay, paano ang proseso dyan? Meron akong video dyan. Paano po ina-apply ng isang employer yung pagkuha ng permit? Okay, dahil trabaho po ng employer, pag ikaw ay nag-apply at tinanggap ka nila, i-apply nila ang permit mo, ang working permit mo or work permit mo, okay, sa authorities. Okay, so yun, ipoprove nila. Okay, walang nag-apply ng mga locals, kaya ito ay ibibigay sa ating third country national. So, ang isang permit na ibibigay nila ay L permits. Ito naman ay short stay. Ito yung 1 year, okay, na stay. Pero pwede ka pa rin mag-work at mag-stay sa ganung haba ng panahon. Ilang number of permits naman? 4,000. So in short, 8,500 quotas ang tawag nito, nilaan ng Swiss Federal Council para sa mga third country nationals. Example, Pilipinas. Pero guys, mayroon ditong qualification. So, para maging pasok ka dito sa either B permit or L permit, dapat highly qualified tayo. Okay, babasahin ko sa inyo ang condition ng Swiss Federal Council o ng Labor Market Authorities dito para po sa highly qualified candidates. Okay. Ito ang sabi nila, the system for non-EU or EFTA nationals primarily targets managers, specialists, and other qualified professionals, typically those with a university degree and relevant work experience. So, matindi ito rito, guys. Ito yung pinakamatindi. Itong qualification nila. Kasi, hindi sila tumatanggap ng mga pang-corporate na trabaho below dito sa mga nabanggit ko. Managerial level, specialist, at saka ibang highly qualified professionals. Katulad ng mga sa medical natin, okay.
mga accountants natin. Ayan sila. Okay. At saka iba pang mga profession na kung saan ay talaga namang in demand sa labor market dito sa bansang ito. So, isa pang kailangan nila, kailangan may university degree ka. I'm referring sa mga taong gusto mag-apply sa corporate world dito ha. So, prominent university na nanggaling tayo na graduate. At isa pa, relevant work experience. Dapat ang haba ng work experience mo ay sapat-sapat din. Diba? 5 years to 10 years. Okay, work experience na pwedeng translatable dito sa bansang ito yung profession mo. So far, yun lang naman ang kanilang qualifications na kinakailangan po sa third country nationals. So, ang video ito ay para sa mga professionals in short. Kasi, ine-expect ko, may mga magtatanong sa inyo yung domestic work. Hindi po yung video ito para doon. So, mayroon akong mga marami ng videos tungkol sa mga opportunities dito sa bansang ito para sa blue collar job. Pero ito, this is intended for professionals, individuals na nagnanais po makapag-work dito. Marami na tayong mga nurses dito na nandito sila, na interview natin, may video ako, panoorin nyo, na nag-work siya dito, nakakuha siya ng employer, inilaban siya ng employer niya, walang nag-apply doon sa position, kinuha sila. Mga ilan sila dito na nakilala ko. Pero marami pang iba na nandito na hindi ko pa na-meet up. So, yung ibang mga field ang kanilang trabaho. Accountant, yung iba sa mga katulad nito sa finance. Yan. Yan, sa bangko, nagtatrabaho. Maraming Pinoy din dito. Kasi ayon sa statistic, mga 10,000 na mahigit yung mga Filipinos dito sa Switzerland na ang mga trabaho dito ay iba-iba. Yung iba, negosyante. Yan. Ako naman ay nasa gastronomy po ako nag-work. So, ibig sabihin nito, posible po tayo makapag-work dito. Hindi natin pwede isaksak sa isip natin, Switzerland, napakahigpit. Yes, totoo po. Kasi mga Pinoy tayo, di ba? Ang qualification, mayroon mga Filipinos naman na ang qualification nila ay mabigat din. Kung pasok ito dito sa labor market nila, ay yun, makakakuha din tayo ng work dito. So, bukod dyan po ay meron kino-consider dito yung cantonal allocation. Ano ba ang cantonal? Dito po, nababahagi-bahagi ang bansang Switzerland sa 26 cantons. Kumbaga sa salita natin sa atin, region. Region 1 to 13 tayo, di ba? Dito naman 26 cantons. Per canton dito ay may kanya-kanya sa tawag nito, policies when it comes to employment din. So, ang sabi sa atin, quotas are primarily distributed among the cantons with a small federal reserved for special cases. Companies must apply to the relevant cantonal authority for a permit. Yung prospective employer or company na kukuha sa'yo, kung saang canton, yung na-establish yung company, halimbawa, sample ng canton, Basel. Nasa Basel Canton po ako. So dito, ito ang ikatlong malaking densely populated na city. At dito rin ay ang pharmaceutical ang kanilang dito kilala, pharma. Yeah, dito yan makikita sa kanto namin. Kantong ito. Okay. So kung sa Zurich ka naman, yun ang financial hub ng Switzerland. Grabe din doon dahil maganda po. Number 1 yan dito ang Zurich. Okay, and Geneva, which is international siya doon. Yung mga headquarters ng mundo nandoon. Katulad ng World Health Organization, nandoon yan. So, UN, nandoon. So, maraming pwedeng puntahan. Okay. So, ang sinasabi ko lang dito guys, yung cantonal allocation, kung saan ang company na pagtatrabahoan mo at ikaw ay tinanggap nila, doon ka nila i-apply ng permit. So, trabaho po ng employer mo, ang ilakad, ang B permit mo or L permit mo, ang visa tayo yon. Okay, pagkatapos ng lahat,
Last na yun eh. Alright. So maraming salamat sa iyong panonood nito at kung meron kayong mga katanungan, huwag po kayong mag-atubili, comment down below. Handa po ako sagutin ito. At marami pa po akong content na pwedeng i-share sa inyo. Busy lang po tayo kaya hindi ko nagagawa mag-upload ng mga videos sa channel natin. Pero mayroon pa rin tayo mga nagagandang updates sa bansang ito na makakatulong po sa atin para magliwanag tayo at magkaroon tayo ng interest. Mabuhayan tayo ng loob na tayo po ay pwede rin mag-work dito. At ang isa pa dyan na pinakamabilis, makapag-asawa ka ng taga rito.